Bumaba ang underemployment rate sa bansa habang tumaas naman ang bilang ng mga Pilipinong nagkaroon ng trabaho nitong Pebrero. Ang iba pang mga detalye sa report ni Micael Aviso. Muling ipinagtibay ng Administrasyong Marcos ang layunin nitong pagandahin ang kalidad ng trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Ito'y kasunod ng resulta ng pinakahuling Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority kung saan bumaba noong Pebrero ang underemployment rate at tumaas naman ang bilang ng mga Pilipino na nagkaroon ng trabaho sa bansa. Good news po yan. Kung tumaas po ang employment rate, ibig pong sabihin ay maganda po ang nagiging palakad ng ating gobyerno para po maibsan naman din po ang kahirapan ng ilan po sa atin. Tumaas sa 96.2% ang antas ng employment rate noong Pebrero. Mas mataas ito kumpara sa 95.7% na naitala noong Enero 2025. Bumaba naman sa 10.1% ang underemployment sa bansa kumpara sa 12.4% noong Pebrero ng nakaraang taon. Dumarami ang mga Pilipinong may full-time jobs na umabot na sa 1.7 million, pati na rin ang nasa middle at high-skilled occupations at trabahong may regular na sahod. Pangunahing dahilan sa pagtaas ng employment rate ang service sector na may 61.6%, agriculture sector na may 20.1% at industry sector na may 18.3%. Bumaba sa 3.8% ang unemployment rate, katumbas ng 1.94 milyong mga Pilipinong walang trabaho noong Pebrero 2025. Mas mababa ito kumpara sa unemployment rate na naitala noong Enero. Ayon kay National Economic and Development Authority, Secretary Arsenio Balisacan, prioridad ng pamahalaan ang mas mabilis na pagpapatupad ng mga proyekto na naglilikha ng dekalidad na trabaho. Aniya, lalo pang paiigtingin ang mga pagsusumikap para sa strategic job-generating investments at i-promote ang dynamic at innovative business environment. Para naman kay House Speaker Martin Romualdez, patunay lang nito ang vision ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa paglago ng ekonomiya ay nagbunga na. Dagdag pa niya, handa ang Kongreso na magbigay ng legislative support sa pagpapalakas ng investments upang lumikha ng mas maraming trabaho at skills training. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Micael Aviso, Congress News.